na. Ano to? Okay na. Okay na. Kalma kayo. Kalma ka. Sir, kalma ka no. Nakita niyo yan, mga minamahal? Yan yung video na nagkakagulo nga po ang sabi sa Davao daw. Pero not confirmed pa kasi hindi pa naman siya lumalabas sa mga pahayagan or sa mga artikulo. Pero sa bandang parte daw, di umano, ng Davao. So ngayon, yung punto kasi dito, ba't ang gulo? Diba? Ba't ang gulo? Kala ko nga na-play yung video na yan, mga minamahal, hindi pala na-play. Ngayon ang tanong natin, bakit ang gulo? 'Di ba? Ganyan ba kagulo sa Davao? Kung sa Davao man 'yan nangyari. 'Di ba? Pansinin ninyo, ang gulo-gulo. So kung gusto niyo ng good governance, iboto ninyo kahit papaano, mga minamahal, i-try ninyo. Buwagin nyo yung mga Duterte, ipasok nyo si Nograles. I-try lang naman kasi wala naman talagang pag-asa na makauwi ng Pilipinas, itong si former President Duterte. Lalo pa tingnan nyo yung kanyang sinapit doon sa International Criminal Court at eventually, baka next month or next week, I think, baka nga tuluyan ng makonvict itong si former President Duterte. Kaya nga kahit yung pamangkin ni former President Duterte, di ba? Si Noel Duterte, ano yung sabi? Don't vote for any Duterte anymore. Diba? So, meron namang ibang roadway, bakit hindi na lang subukan? Ngayon, nakakapagtaka, bakit ang gulo? Tapos makikita ko din sa balita, mga minamahal, sobrang bagal ng proseso. Di umano, ng botohan, dyan sa Davao. So, pakita natin sa inyo, mga minamahal. Ito, wait lang. Sa ilang mga botante na nakausap natin dito sa Daniel R. Aguinaldo National High School, may ilang mga senior citizen na nila sa paghahanap pa lang ng kanilang mga pangalan at presinto ay sahirapan na. So, nahihirapan, mga minamahal, yung ibang botante doon sa Davao sa paghanap ng kanilang presinto. Well, okay lang yan. Basta ang mahalaga, yung presinto ni Digong, alam natin, nasa International Criminal Court. Yan yung sabi ni Luke Espiritu, na na-triggered yung mga DDS na naman dito kay Luke Espiritu. Alright, so continue natin, mga minamahal. Kung hindi nila makita ang kanilang pangalan sa nakahandang printout sa entrance area, ay kailangan pa nilang maghintay upang hanapin ang kanilang detalye online. Reklamo din ng ilan na hindi gaanong sanay ang ilang tumutulong sa kanila kaya mas bumabagal ang proseso. Dahil sa ilang insidenteng tulad nito, may mga cluster precinct ngayon na talagang may pila na tinitiis muna ang tumayo, mag-antay at mabilad sa init ng halos ilang oras. Kaninang umaga, Baste, 'di ba? Calling out the attention of the current mayor of Davao City. Ano po yung nangyari? Ano yung ginawa ninyo? Hindi nyo ba pinaghandaan yung halalang ito? 'Di ba? Hindi di porket nandoon na sa DICC or sa The Hague yung pambato ninyo, wala na kayong pakialam sa mga matandang botante. 'Di ba? Oh. ay nakaboto na si Vice President Sara Duterte. At sa kanyang pagboto, napansin niya na medyo mabagal o loading ang machine. Napansin din ng pangalawang Pangulo na ang nauna sa kanyang botante ay hindi rin kaagad binasa ang balota. Kaya kailangan pa itong baliktarin at ipasok ulit. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdating ng botante o ng mga botante sa kabila ng mainit na panahon. Tinatayang nasa 8,000 hanggang 10,000 ang boboto dito sa paaralan ng Daniel R. Aguinaldo National High School. At paalala sa mga botante, bawal ang pagdadala ng mga malalaking bag o backpack at iwasan ding dalhin ang kanilang mga anak para hindi na maantala sa kanilang pagboto.
Sa nakuha nating impormasyon ngayon ay nakaboto na nga si re-electionist Congressman Pulong Duterte kasama ang kanyang anak na tumatakbo bilang councilor na si Rigo Duterte sa Catalunan Grande. Nakaabang din tayo ngayon kung anong oras nga baboboto si Davao City Mayor Baste Duterte sa bahagi naman ng Katigan, Davao City. Yan muna ang ating update mula rito. So, yan yung update doon sa Davao, mga minamahal, na kung saan ang bagal ng proseso tapos nagkakagulo pa. Meron pang mga putukan. Ano ba yung nangyayari ngayon sa Davao? Akala ko ba na-implement dyan yung peace and order? Diba? Ang lalaki ng mga intel ninyo. Tapos ganito yung makikita natin balita, nagkakaputukan na kahit mga pulis gumagamit ng mga dahas. Diba nakakaloka? O, sino yung may utos dyan? Di walang iba kundi yung alkalde din. Hindi ba pwedeng bumoto ng matiwasay? I'm just asking lang naman po, mga minamahal. Besides, meron pa tayong isang pag-uusapan. Ang kapal din palang bumoto ni VP Sara Duterte, no? Despite na nanloloko siya sa kaban ng bayan. So, natatandaan ninyo ito? Okay. Gusto ko lang i-remind sa inyo, mga minamahal, na itong si VP Sara Duterte ay hindi natin pwedeng pagkatiwalaan. Diba? Tapos, ang lakas ng amats makapagsabi na mamamayang Pilipino daw, magtiwala tayo sa kanila, siya nga mismo hindi mapagkakatiwalaan. O, tingnan ninyo, mga minamahal, itong si Sara Duterte nagsinungaling patungkol nga po sa kanyang confidential funds. Inom nga muna tayo. Sabi dito, Luis Toro explains why she thinks VP Duterte is liable for malversation, breach of public trust. So, Batangas 2nd District Representative Gervil Luistro says there's prima facie case of malversation against Vice President Sara Duterte, as well as an apparent case of breach of public trust in connection with over 10.4 million in confidential funds that are unaccounted for alongside other alleged irregularities. Alam niyo, yung confidential funds si Sara Duterte, dapat sana confidential funds. Kaso mayroon bang confidential funds, mga minamahal, na ginasto sa safe houses, ginasto sa computers, sa tables, sa mga foods? Hindi na yun confidential funds. Diba? Kasi when you say confidential funds, ginagamit yan sa mga intel. I mean sa mga, kunyari, diba, sa mga eskwelahan. Alam niyo naman yung DepEd, may confidential funds din yan. Eskwelahan, syempre alam niyo naman na madami mga taga-bundok, nanunugod, di ba? Nadadama yung mga estudyante. Diyan dapat ginagamit yung confidential funds, intelligence work. Kaya nga lang, ano yung nangyayari? Sa iba napupunta yung pondo. Tama ba yun? Hindi mo pwedeng sabihin confidential ang safe houses kasi hindi naman confidential yung safe houses. Diba? Ano ba yung mga confidential? Yung mga intel. Diba? Ginagamit yan sa mga insurgency. Yun yung confidential na hindi pwedeng malaman. Diba? Na itong perang to, dapat gagamitin to sa ganitong klaseng bagay kasi yung eskwelahan natin ay nilulusob ng mga masasamang tao, may masasamang loob. So doon natin gamitin ng confidential funds. Kumbaga, intel. Kaso doon ba ginamit? Masasabi nyo bang confidential yung tables? Masasabi nyo bang confidential ang computers? Hindi. Yung planting trees, masasabi nyo bang confidential? Hindi. Diba? Kaya itong si Sara Duterte, dapat talagang mapanagot. Diba? Actually, kasama na yan sa article of impeachment. Yung sa confidential funds si Sara Duterte na hindi niya masagot kung saan niya nga ba talaga ito ginastos. Pati yung mga technicalities, like yung mga names, yung mga discrepancy, yung mga pangalan na hindi niya kayang ipaliwanag. So, where is this amount now? In conclusion, I wish to believe that the confidential fund of the Department of Education was not properly recorded at its best or misspent or misappropriated and its worst. Sabi ni Luistro, the panel often offered as the Senate Blue Ribbon Committee of the House Representatives is conducting an inquiry in aid of legislation on alleged misuse of confidential funds and intelligence funds under Duterte, who is former DepEd Secretary. So according to the non-lawyer Solon, only 2 million confidential funds allocation or a total of 4.2 million
have been liquidated by the Duterte, who was then holding the DepEd post in a concurrent capacity, while there were no acknowledgement receipt for the best. Yan na nga yung walang acknowledgement receipt. Alam niyo mga minamahal, kapag confidential funds, acknowledgement receipt lang yung kailangan dyan. Kasi iba yung pork barrel Yung pork barrel talagang ililista mo. Kunyari, nagpaluto si Mima Alicia ng isang sinigang. Binigay ko sa'yo yung 1,000 pesos. Isa-isahin mo, bumili ako ng sinigang, bumili ako ng isda, bumili ako ng ganito, ganyan. Diba? For example, isa-isahin mo yung lista kung saan napunta yung pera. Samantalang pag confidential funds, acknowledgement receipt lang. Binigyan kita ng pera, yan, gamitin mo yan panluto ng inutos ko sa'yo. Tapos wala na, kahit hindi mo na ilista yung mga ingredients, basta mailuto mo lang yung pinapaluto ko, yun na yun. Diba? That's how it works. Kaya nga medyo parang dapat yung confidential funds na yan tanggalin. Diba? Tanggalin yung confidential funds na yan kasi prone po yan sa tinatawag na corruption. Gets ninyo? Okay, continue tayo. Sabi dito, Luis Cruz said the liquidation covered only one of the 4 DepEd program, which was anti-insurgency. Yan ang nga sinasabi ko sa inyo. Yung insurgency. Doon pwede gamitin yung confidential funds kasi confidential yon. Pero yung tables, yung chairs, yung laptops, safe houses na nirentahan, diba? For ilang days lang, hindi po yun matatawag na confidential kasi hindi po yun confidential. Gets ninyo? So, in contrast, program abuse prevention and control within schools, anti-illegal. Yan, yung anti-illegal activities operation, pasok yan sa confidential funds. Yung terrorism program na anti-extremism, pasok yan sa confidential funds. Pero mga minamahal, only 4.2 million lang yung na-liquidate para dyan. Nasaan yung iba? Diba? Okay, may magsasabi, Mimo, maliit lang naman na halaga yan. Even pa na maliit yung amount na yan. Pero yung facts na ninakawan tayo, may pananagutan yan. Betrayal of public trust po yan, mga minamahal. Okay. So, the confidential funds issued to the Duterte at that time was 15.5 million. What is consistent with respect to their allocation is equivalent only 4.2 million. So, there remains also unexplained amount of 10.4 million. So, madami nagsasabi, maliit lang naman kasi yan. No! It's not the amount, mga minamahal. Diba? Nagigets ninyo, wag natin basihan yung amount. Pagbasihan natin kung paano siya humawak ng pera. Kung sa maliit pa nga lamang na pera ay tayo ay ginugulangan na, how much more pa kaya sa malalaking pera? Biruin mo, sinuswelduhan ka namin, kami mga taxpayer. Diba, gets ninyo? Tapos pag nanakawan mo pa kami, hibang ka ba? Alright. So yun po, mga minamahal, gets ninyo? Anyway, pahingi lang ako ng comments inyo, likes and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit notification bell, mga minamahal, for more updates. Yun lamang, ingat mga kababayan.